Kumusta kayo? Pag pinag-uusapan ng kalayaan ng Pilipinas, may isang pangalan na laging nangingibabaw, si Emilio Aguinaldo, ang ating kauna-unang Pangulo. Pero teka, ang kwento niya ay hindi lang basta isang leksyon sa history book. Ito'y isang totoong kwentong bayan na puno ng tagumpay, mga trahedya at mga desisyon na bumago sa landas ng Pilipinas. Tara, silipin natin ang totoong kwento sa likod ng alamat. O diba? Alam natin na siya ang unang Pangulo. Pero ano ba talaga ang kwento sa likod ng titulong yan? Ano yung mga pinagdaanan niya? Yung mga sakripisyo at tagumpay, bago at pagkatapos iwagayway ang matawat natin? Sige, simulan na natin. Para mas maintindihan natin kung bakit ganun ang mga naging desisyon niya, kailangan nating mag-rewind. Balik tayo sa simula. Sino ba si Emilio Aguinaldo bago pa man siya naging isang general? At ano ba yung mundong ginagalawan niya noon? Okay, isipin niyo to. Ipinanganak si Aguinaldo sa isang Pilipinas na daan-daang taon na nasa ilalim ng Espanya. Sa panahong to, yung salitang kalayaan, hindi lang yan basta pangarap. Para na siyang isang bulong na unti-unting lumalakas at nagiging isang malaking sigaw sa puso ng bawat Pilipino. Dito sa ganitong panahon, nagsimula ang lahat para sa kanya. Dito napapasok yung exciting part. Paano ba ang isang binata mula sa Cavite ay naging isa sa mga pangunahing boses ng himagsikan? Ano kaya yung mga karanasan na nagtulak sa kanya sa landas ng revolusyon? Tingnan ninyo ha, lalo na yung taong 1895. Grabe, sa loob lang ng isang taon, mula sa pagiging isang lokal na leader bilang kabesa de barangay, sumali na agad siya sa katipunan. Ang bilis, di ba? Ibig sabihin, talagang malakas na ang tawag ng revolusyon sa buhay niya. Mula sa serbisyo sa maliit na komunidad, handa na siyang ialay ang buhay niya para sa buong bayan. At dito na nga, dito na tayo sa pinakamaaksyong bahagi ng kwento. Ito na yung laban para sa kaluluwa ng ating bansa, ang pagsiklab ng himagsikan. Dito kitang-kita natin kung ano yung pinaglalabanan. Sa isang banda, andyan yung bigat ng tanikala sa ilalim ng Espanya. Sa kabilang banda naman, yung nag-aalab na pangarap para sa isang malayang bukas. Ito yung dahilan kung bakit handang isugal ni na Aguinaldo at ng mga katipunero ang lahat. Hindi to simpleng laban para sa lupa. Laban to para sa dignidad at sa kinabukasan nating lahat. At ngayon, dadako na tayo sa pinakamahalagang sandali, hindi lang sa buhay ni Aguinaldo, kundi sa kasaysayan ng buong Pilipinas. Ito na ang climax, ang kasukdulan ng kanilang laban. Hunyo 12, 1898. Isang petsa lang yan. Pero sa likod niyan, andoon lahat ng dugo, pawis at buhay na inalay para sa isang nag-iisang pangarap. Ito yung araw na bago sa lahat, magpakailanman. Isipin niyo yung eksena, nandoon siya sa balkonahe niya sa Kawit, Cavite at binigkas niya mga salitang matagal nang gustong marinig ng buong bansa. Sa mga salitang yan, boom! Yung pangarap naging katotohanan. Dito isinilang ang unang Republika ng Pilipinas at take note, ang kauna-unahan sa buong Asya. Wow! Pero alam nyo, hindi dyan nagtatapos ang kwento. Kasi kung minsan, yung nangyayari pagkatapos ng tagumpay ang mas nagiging komplikado. Dito nabuo yung pamana na iniwan ni Aguinaldo. Kasi saglit lang nating natikman ang kalayaan. Pagkaalis ng Espanya, may bagong mananakop na dumating, ang Amerika. At dito sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano. Nung nahuli si Aguinaldo noong 1901, parang yun na yung naging simbolo ng pagtatapos ng unang republika. At nagsimula ang panibagong yugto sa ating kasaysayan na talagang humubog sa legacy niya. Kaya naman, hindi simple ang pamana ni Aguinaldo. Oo, siya ang simbolo ng ating pagsasarili, ang ating unang pangulo. Pero sa kabilang banda, andyan din ang mga kontrobersya tulad ng nangyari sa Tejeros Convention at ang pagkamatay ng mga kapatid na Bonifacio. Pinapaalala lang nito sa atin na ang ating mga bayani ay mga tao din. May mga kalakasan at may mga kahinaan. So sa lahat ng yan, ano yung aral na mapupulot natin sa kwento ni Emilio Aguinaldo? Bakit nga ba mahalaga pa rin pag-usapan ang buhay niya, lalo na sa panahon natin ngayon?
Alam nyo, siguro kung may isang aral na pwedeng iwan sa atin ang buhay ni Aguinaldo, ito yon. Ano man ang mga naging pagkukulang niya, pinakita niya na ang pag-ibig sa bayan, hindi yan nasusukat sa salita, kundi sa gawa. Nangangailangan niya ng tapang, ng sakripisyo, at ng paninindigan para sa pinaniniwalaan mo, kahit na ano pa ang maging resulta. Dito nagtatapos ang ating pagtatalakay, pero dito naman magsisimula ang pagninilay-nilay ninyo. Isipin nyo, mahigit 100 taon na ang nakalipas, may mga Pilipinong nagbuwis ng buhay para sa kalayaang meron tayo ngayon. Kaya ang tanong na iiwan ko sa inyong lahat, sa mga ginagawa nating araw-araw, paano ba natin pinapahalagahan ang kalayaang ipinaglaban nila? Salamat sa pagsama nyo.